Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kakamay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, dahil si Jesus na sandigan ko. Dakila siya, 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 oh, dakila siya. Amen. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Dakila ka, tapat ka sa amin, ikaw ay tunay, kabilang minamahal. Hallelujah. Kung kaya may lakas na loob magwan sa amin na harapin ang araw-araw ng aming buhay, dahil alam namin ang bawat araw na dumating sa amin ay araw na galing sa iyo, at araw-araw pabuti ng pabuti ang buhay ng bawat isa sa amin. Amen. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri at sambay iaalay. Bukas mo ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan bang katapatan mo, Diyos? Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri at sabay iaalay. Bukas mo ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Hallelujah, Panginoon. Bakit
gawin na ba sa amin, O Lord? Kung kaya sinasumbakan namin ngayong umaga na ito, hindi upang pagmakaawa, hindi na po sa iyo, Lord, hindi, Lord. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong biyaya sa amin. Sa lahat ng iyong paggabay sa amin, sa nagbibigay sa amin, lakas ng loob. Hallelujah, lahat ng patuloy pasamba sa iyo. Hallelujah, aawin na. Andyan na? Hindi, nandyan na si ilagay na ni Gada Bracto. Good morning, mga kapatid. Grabe natin, nakapurihin ng Panginoon. Pasaya na po! Bakit po? Pa-bear na eh. Kaya pasaya na, sumabay na kayo sa saya. Mahihiwan po kayo. Amen. Hallelujah. Isama nyo lagi sa prayers yung ating bayan. I believe merong ginagawa ang Panginoon sa Pilipinas ngayon. Wala siyang tigil mag-expose na mag-expose. Susumi ko, ano yung candy? Mag-expose ng mag-expose. Remember, ano pwede natin bahagi? Hindi lang tayo salt, light din tayo. Light. At yung light, nai-expose niya yung mga nasa darkness. So ano ba gagawin natin, Pastor? Magbiko din tayo, magmagalong din tayo? No, mag-ingay tayo. Sapat na yung ma-share ninyo yung mga sinabi ni Biko, sinabi ni Magalong na ganyan. Nakita nyo yung mga picture ng mga buhaya, nagiinuman, i-share ninyo, Totoo po lahat ng na-expose ngayon, totoo. At sa tingin ko, ang ikakaangat ng Pilipinas ay hindi lang yung mga tungkol sa ekonomiya natin, export yung mga produkto natin. Ang mabilis na iaangat ng Pilipinas ay ang mga trilyong mapipigilang mabulsa ulit at mapunta na lang sa mga tao. Kasi sobrang laki po talaga ng napupunta sa mga kontraktor.
Kaya nga marami sa mga bata, ambition na lang nila ngayon ay maging kontraktor. Ayaw na nilang mag-doktor. Mag-contractor na lang sila, kasi malaki ang kita. Kaya, kung saan ano magagawa natin? Mag-ingay. Kasi total ito nakakaawa din sila, may mga death threat na sila. Sila Biko, si Magalong, may mga death threat na sila. Grabe yung mga tao, Kasi matatapos na yung yung maliligayang araw nila kapag nagkataon. Kaya pinapatay nila yung gumagawa ng kabutihan talaga para magpatuloy yung darkness. Kuha niyo po yun. Kaya sabi ko, lagi natin isama sa prayer ang bansa natin. May ginagawa ang Panginoon. Kasi talaga po naman, grabe ang corruption dito sa atin sa Pilipinas. Ang yumayaman po, politiko lang at saka mga kontraktor. Kanino galing yun? Buwis ng bayan. Yung mga buwis natin. Alam niyo ba, kung minsan papakarga lang kayo gasolina, may buwis. Bibili kayo, di ba? Bibili kayo sa Walter Mart, lahat ng yun. May buwis yun. Lahat na pupunta sa kanila. So sana lang, ma-expose pa yung iba. Huwag lang sa plot. Ang dami pa tulay, daan at kung ano-ano pa. Diba? Wag lang doon sa baha sana ang makita. So, mga kapatid, pagtulungan natin yan, malay natin, 20, 27, 28, masagana na ang Pilipinas dahil napigil na ang corruption. Naniniwala ako, nagagawa talaga sila ng paghihigpit yan. Malungkot lang ngayon, maraming sumasakay, pero sila rin naman ay corrupt. Parang ganito lang yan merong mga nagsusulong ng anti-dynasty bill. Yung palagi na lang sila, yung pamilya na yon. Pero ang mag-aaproba, sila-sila rin. Sila-sila rin na nandun. Parang ganun yan. So itong mga nag-iimbestiga ng corruption, sila din. Meron lang nasi-single out. Para bang kawawa kapag nasi-single out ka. Para bang ruleta ng kapalara. Pag ruleta ng kapalara, pag tumapat sa'yo, lahat naman nangunguha. Kaya lang pag ikaw, natutukan, pinagtulungan ka, yari ka. Kapatid. So may pakialam tayo. Tama po ba? Pakialam tayo. Liwanag tayo Tayo ilaw ng sanlibutan. Okay, So tanda ng ating message. Yung naalala po ninyo, nung pasimula pa lang ng August, meron tayong mensahe na ang title ay The God of Wrath or The God of No Wrath. Walang part 2 yun. Ang nabigyan natin ng part 2, yung vengeance is mine, akin ang pagiganti. So nilagyan ko ito ng part 2. Para, alam nyo, faith cometh by hearing and hearing. Huwag niyong isipin, narinig ko na yan. Kailangan talaga paulit-ulit nating narinig para lumalim tayo. Lumalim, mag-ugat talaga tayo. Kapag lumalim ka, nag-ugat ka, kapatid, magbubunga ka kagaya ng halaman. Amen? Kagaya ng puno. Okay, di ka na prat tayo. Again, dalawang paniniwala. May mga tao naniniwala walang puot ang Diyos. Kapatid natin sila. So ako ngayon, lagi sa inyo nagbibigay ng dalawang view, dalawang perspective. Hindi ko sinasabihan kayo na ito yung tama, hindi yung tama. Bahala po kayo. Meron namang naniniwala na merong puot ang Diyos. Hindi daw siya pwedeng hindi magalit. Hindi siya pwedeng walang puot. Dapat meron siyang puot. Hindi bagay na wala siyang puot. Sa nangyayari ngayon sa mundo, hindi pwedeng wala siyang puot. Pero ako nakita niyo na stand ko, naniniwala ko, I believe walang puot ang Diyos. The God of love, hindi siya marunong mapuot. The all-knowing God na bago pa mangyari, ang isang pangyayaring nakakagalit ay alam na niya. Amen? Okay, diretso tayo, konting review lang. Maiksi lang ito mga kapatid. Dito nakita yung wrath of God na mayroong iba-ibang salin. Unang Thessalonica 2:16, NIV version. Kayo, mga taga-LJ, pero di pa yata kayo napasok sa booster natin. Masok naman kayo, kahit i-bless ninyo.
Sabi sa NIV, yung International Version, the wrath of God has come upon them at last. So merong of God. Kita niya ha? Iba-ibang translation ng Bible. Ganon din ang NLT, ang New Living Translation. But the angel of God, laging may of God, has caught up with them at last. New Living Translation. Pero eto na po, may mga translation or version, the wrath lang. Pag ganun, pastor, hindi sila nagkakapareho. But the wrath has come upon them fully. Wrath lang, walang of God. No? But the wrath has come upon them to the utmost. Yung American Standard Bible, yung isa kanina, King James Bible. But the wrath, ayan o, puro wrath lang. New American Standard Bible, 1977. Ito pa po, papakita ko sa inyo, gano'ng karaming translation, ang nakalagay, wrath lang, God, puot lang. And wrath has overtaken them at last. Christian Standard Bible, ISB, International Standard Version, however, wrath has Pastor, sinong naglagay ng of God? Yung mga naniniwala na yung nangyaring iyon ay galing sa Diyos. Remember mga kapatid, laging kinakaladkad ang pangalan ng Diyos sa mga lintol, sa mga bagyo, sa mga peste, laging sinasabi, kagagawan ng Diyos. Kahit di naman nila malinaw na nakita nandun ang kamay ng Diyos at may kagagawa ng Diyos. No? Lagi nilang kinakaladkad ang pangalan ng Diyos. So yung mga propeta noon, pag may nangyaring kalamidad, iisipin nila, sinasabi nila, na ginawa ng Diyos yun kasi masasama ang mga tao doon. So yung mga translator na hindi makatiis, nagdadagdag po sila. Napakahalaga na hindi lang Tagalog ang Bible mo kung nag-aaral ka talaga. Kasi yung belief, kapatid, i-derive ka nito, kawawa ka, sasama ang tingin mo sa Diyos. Mga kapatid, hindi lang ikaw, ipapasa mo yan sa mga mahal mo sa buhay. Kung tingin mo sa Diyos, ganun din ang tingin nila sa iyo, ng mga anak mo sa Diyos. Pasa-pasa yan, na mali. No? Hindi po sayang mag-aaral. Mga kapatid, ulitin ko ang sinabi ko nung nakaraan. Nung nag-aaral ako sa Bible School, 1992, mga kapatid, iisa lang ang libro namin, wala pang internet. Pinapa-xerox lang namin. Kasi professor lang namin ang may ganung Bible. Ang problema namin, ang iuwi namin teaching, yun lang din galing sa libro na yun. Ang iuwi namin teaching sa church at ituturo din namin. Kaya, mga kapatid, limited. Ngayon, uploaded sa internet at lahat ng klase ng libro, supported sa Bible, mga kapatid. Pati na yung datings. Kailan, anong date sinulat ni Moses ang Genesis, anong date isinulat ni Moses ang Exodus, pati po yun ngayon nasa Bible. Ano ang pinakamatandang libro sa Bible? Job. Mga kapatid, lahat, ang dami ngayon. Istorya ng Jerusalem, at marami pang iba. Ibig sabihin, kung tumigil ka sa pag-aaral, kawawa ka, ang dala mo, luma pa rin. Yan ang pilit na sinasabi ko sa mga pastor ngayon na nakakausap ko. Kung tumigil kayo ng pag-aaral at ang nakatapusan ninyo, yung sa Bible School niyo noon, kawawa kayo. Kasi ang daming perspektibo ngayon. Ito ang dahilan kung bakit si Ed Lapis nababatikos. Bago daw ang kanya, hindi bago, nagkataon lang na nahukay niya yung mga sumusuportang libro galing Israel, galing mga kapatid. Amen! At marami pang iba, yan ha. Ang ganda ng Bible na ito. Meron na ba kayo nito? New Heart English Bible. Yan, New Heart English Bible. Mga ba? Rat lang din! Rat! No, yung isa, Puri. Aramaic Bible in plain English. Ayan, Pastor Brian, mahilig ka sa Aramaic. Aramaic, Puri. Anger din yun. Puot din yun, mga kapatid. Ano ha? So, ito ang gusto ko lang sagutin. Ito ang sinasabi nila kasi. Kung bakit ang Diyos daw ay may puot. Mga kapatid, divine wrath, sabi niyan, huwag kayong mag-alala, tatagalugin natin. Pag sinabing divine, sa Diyos. So, divine wrath, galit ng Diyos, represents a righteous opposition to
to all that is unholy. Kuha niyo po yun? No? Ang divine wrath daw ng Diyos ay nagre-represent ng matuwid na pagsalungat sa anumang hindi banal. An expression of God's character, repulsion toward anything that violates His will. Para tayo na sa Congress. No? Hallelujah. No? Ganito lang yan. Kung ang banal na Diyos ay hindi mapupuot sa mga hindi banal, ano pa daw ang pinagkaiba? So gusto-gusto talaga ng tao, no? Kaya ang tao, lagi ko naisip yung sinasabi ni Pastor Brian, salamat din natin kaugali ang Diyos. Kasi ang tao, gustong-gusto. Pag merong nakitang masama, tapos nagkasakit, nagka-cancer, ayaw! Pag merong isang tao nakita mapanglamang, at may nangyari, nabundol, tinamahan ng kidlat, ayaw! Sinasabi ko na kasi, ganyan tayo. Lagi nating kinakalagkad yung pangalan ng Diyos John. Yung kamay ng Diyos na wala namang kinalaman dun sa pangyayari, dun sa tao, mga kapatid, ay sinasama natin ang Diyos. Kaya pumapangit tuloy yung wangis ng Diyos na napakabutit, napakabait. Palagi na lang siya yung may kagagawan. Na wala naman siyang alam. Kasi yung taong yun, abusado sa katawan, kaya nagkasakit. Yung iba, gano'n. Yung iba naman, sa pagkain, yung iba, genetics, mga kapatid. So, sa Tagalog, ito lang yan. Ang puot ng Diyos ay kumakatawan daw sa isang, ganda ang ganda, matuwid na pagsalungat. Wow! Matuwid na pagsalungat. Saan? Sa lahat ng hindi banal. Sasagutin natin to. Ito lang naman ang sasagutin natin sa buong sermon. Isang pagpapahayag ng pagtanggi ng karakter ng Diyos sa anumang bagay na lumalabag sa kanyang kalooban. So yan yung mga naniniwalang may puot talaga ang Diyos. At hindi nila matanggap na walang puot ang Diyos. Hindi nagkakapuot ang Diyos ng pag-ibig. May puot ang Diyos ng pag-ibig. No? So, katwiran ng mga pro-rat, mga kapatid, iniksiyan ko na lang, no? Kapag tinatagal. Nagkakaintindihan na tayo, pag sinabi kong pro-rat, yung mga naniniwala. So, katwiran ng mga pro-rat, hindi po pro-rot, pro-rat, no? Ang katwiran po nila, mga kapatid, ang Diyos ay banal at matuwid. Hindi bagay sa kanyang karakter na hindi mapuot sa kasamaan at mga kasalanan. Banal yan, pastor matuwid yan. Kaya dapat lang na magalit siya, mapuot siya sa kasamaan. Mapuot siya sa mga makasalanan. Alala ko si Pastor Henry nung bago-bago siya nangangaral sa patay. Kasi bago-bago pa lang siyang pastor doon sa pantalang bago sa Orani. Yun ang unang church niya. Patay po, patay. Daming mesa. Sa mesa ng patay, may inuman, may baraha, may kung ano-anong sukat. Hawak ni Pastor Henry yung mic. Sabi niya, kayong mga nagsusukal dyan! Kayong mga uminom dyan! Biglang nagligpitan niya mga tao. Sinabi mo yun. Ganun, nung panahon noon Biruin mo. Di ba? Mapapaso ka talaga. Biruin mo, panalo ka na sana. Bigla na lang nagulo. Kasi ganun ang mind natin, nagagalit ang Diyos sa kanila. Pwede naman mensahe ng pag-ibig, di ba ba? Pwede naman mensahe na matatat sila. Pwede naman isang mensahe na bigla na lang ang isa doon ay sinarado niya kanyang baraha. At nakinig na lang. Di ba ba? Mas maganda. Di ba? Pwede naman yan. Mga kapatid. No? Kaya sabi pa nila, hindi maaring magsama ang banal at makasalanan, ang malinis at ang madumi. Okay, yan na yung sasagutin natin. Hindi maaring magsama ang makasalanan at ang banal, ang malinis at ang madumi. Yan ang katwiran nila. Tanong natin, talaga ba? Dinaanan na natin to, review na lang to. Talaga bang hindi pwede magsama yung madumi at malinis, yung makasalanan at matuwid? No? Okay. Pagka ganyan, ang ganitong kaisipan, galing pa rin ito kay Moses sa lumang tipan. Napakahigpit nila noon. Nakala mo kung sino? Pariseo. No?
mga eskripa, mga dalubhasa, doctorate sa kautusan. At hanggang ngayon, meron talagang mga doctorate sa Bible. Pero walang pag-ibig. O, sasabihin ko sa inyo, hanggang ngayon merong doctorate sa Bible, sinaulo talaga ang Bible, inaral, lahat na lang itatanong, may sagot. Pero walang pag-ibig. Hindi marunong umibig. Puro knowledge. Walang nakarating sa heart. Amen? Lagi ko rin sinasabi, tatalunin ng membrong maibigin ang isang pastor na maraming doctorate o degree, masteral na kung ano-ano. Ang membrong kukunti lang alam na bersikulo pero mapagmahal. Mapagmahal, kukunti lang alam na. Caretaker lang o ano lang sa church. Tagadilig lang ng halaman pero mapagmahal. Kapatid, tatalunin doon yung pastor na doctorate. Amen? Amen? Palagpakan pa natin ang Panginoon. Bakit? Ano ba yung sinabi ni Moses? Ayan o, Leviticus 10:10. Si Moses nagsabi, inyong lalagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan, ang marumi at ang malinis. Mahilig silang magpukol noon. Kita niyo, yung mga babae lang eh, pag may buwan ng dalaw, may time silang, oo, pambira. Punta ka doon sa win-win, mamili ka ng sisters. Mamili ka ng napkin. Huwag ka muna makisama dito. Lalo na yung mga meketo, nako, huwag kang tatabi dyan. Pag tumakbi ka dyan, pati ikaw, dideklarang madumi. Natabi ka lang, nakipagkwentuhan ka lang. Ang dami nilang seremonya. Naguhugas pa sila sa ilog, papasiyasan sa saserdote kung malinis na talaga. Usisiin yung katawan mo. Wala na. Meron pa, di butlig na lang yan. Talaga. Tapos, i-declare ng eskriba, malinis ka na. Doon pa lang siya malayang makikisama ulit sa komunidad, mga kapatid. Sino po nakikinig? Okay, mga kapatid. Tingnan ulit natin ang mga halimbawang ipinakita ni Jesus. Again, laging si Jesus ang lente natin. Laging si Jesus ang ating paningin. Mata niya ang ginagamit natin. Halimbawa niya ang ginagamit natin. Sino nakakaalala dito? Ano ba yan, pastor? Ano ba yan? Yung babaeng may dalang pabango, sumugod sa bahay ni Simeon sapagkat nabalitaan niyang nandun si Jesus. May dalang pabango, binasag ang pabango, pinunas sa mga paa ni Jesus, hindi lang pabango, pati luha niya, ipinunas niya. At ang ipinampapahid niya, yung buhok niya. Basahin natin. Minsan si Jesus ay naanyayaang kumain sa bahay ng isang Pariseo. Naku po! Pariseo pa yun na mag-imbita. Ay, imbita rin pala siya ng mga Pariseo. Na isang babaeng itinuturing na malinaw. Isang babaeng tinuturing na makasalanan sa bayang iyon. Ibig sabihin, yung babaeng iyon, kilala sa buong baryo, kilala sa buong bayan, na nagtatrabaho sa club. Di ba ba? Sa panahon natin, wala na yarang club ngayon. Pinalis na lahat sa highway. Wala na. Kuya Pabling, wala na ba talaga? Tinatanong. Wala na. Nalinis na yung buong highway. Dati, pagpasok ng Balanga, meron eh. No? Dati, pagpasok ng Balanga. So, bayan na nagpunta roon, yung babae, na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Again, ano yung babae? Makasalanan. Ano si Jesus na kanyang pinupunasan? No, banal, matuwid, walang kasalanan. No? At, pakibasa nga natin sabay-sabay. Ano ba yung nakuha kong picture na yun? Thailand yata o Indonesia, hindi ko malaman. May Tagalog yan.
39. Para kung kasing mga noodles yung letra eh. Para mga noodles. Nakita ito ng Pariseo na nag-anyaya kay Jesus. At siya'y nangusap sa kanyang sarili, kanyang sinabi, kung propeta ang taong ito, si Jesus daw, naalaman sana niya kung sino at anong uri, parang diri-diri, parang diring-diri ito para sa iyo, anong uri ng babae ang umihipo sa kanya, sapagkat ang babae ito'y makasalanan. So si Pariseo yung nag-imbita sa bahay ni Jesus ay diring-diri doon sa babaeng nasa paanan ni Jesus. Mga kapatid, no? Kung dito lang tayo tututok, aabot tayo na alas 2. Kukwento ko na lang mga kapatid. Alam natin nangyari dito mga kapatid. No? Kahit sa sarili lang niya sinabi, nagbigay ng talinhaga si Jesus. Simeon, 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 makinig ka. Pero isang lalaking nagpautang ng 2 tao. Makinig po, may mga utang. Ano? Makinig po. May isang lalaking nagpautang sa 2 tao. Yung isa, pinautang niya ng 500. Yung isa, pinautang niya ng 50 pesos. O, malaki diferensya, di mo ba? Isang 500, isang 50 pesos. Nung kapwa hindi makabayad, pareho silang humingi ng tawad. At pareho silang pinatawad. Pakinggan niyo, sabi ni Jesus, palagay mo, Simeon, sino ang higit na magmamahal doon sa nagpautang? Ibig sabihin, sino yung lubos na magpapasalamat? Sino yung lubos na magmamahal at pinatawad siya? Siyempre, yung pinatawad ng malaki. Di po ba? Nakuha niyo po ba? Yung 500 eh. Kaya magmamahal siya ng malaki doon sa nagpautang. Amen? Yung 50, okay na siguro. Thank you ha. Pero ang punto rito ni Jesus, yung babae, maruming-marumi, sa tingin mo, maraming atraso. Pero alam mo, mamahalin ako nito. No? Kanina pa ako sa bahay mo, kahit isang plangga ng tubig, di mo ako binigyan. Hindi ka naghanda sa akin, pero ang babae ito, kanina pa, walang tigil. Kuha niyo po mga kapatid. Si Jesus hindi lang niya hinayaan na siya ay mahawakan ng babae, kundi in-express pa niya yung kanyang acceptance, yung kanyang 2 kamay na pagyakap, natanggap niya yung babae kahit na itinuturing na makasalanan. Remember, Jesus is holy, Jesus is righteous, siya po ay malinis. Nasa na yung katwirang hindi pwedeng pagsamahin yung banal at saka makasalanan. Amen? Sinira yan ni Jesus, mga kapatid. Pero hanggang ngayon sa panahon natin, umiiral pa rin yan. May mga Christian, nakala mo napakalinis, ayaw makipamatok sapagkat makasalanan, marumi yung kanilang kapitbahay, merong bisyo, meron silang mga hindi sinasamahan, baka mahawa sila, mga kapatid. No. Kailangan mawin natin sila, mga kapatid. Hindi ka sasama sa kanila para mawin kanila. Remember, ikaw ang light. Amen, hindi sila yung light. Ikaw ang salt, hindi sila yung salt. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Eto pa! Dinaanan na natin ito, mga kapatid. Nung tawagin ni Jesus si Levi, sino si Levi? Si Mateo din, sumulat ng Matthew. Sino si Levi? Tax collector. Sino ulit si Levi sa panahon natin ngayon? Lacoste rin po siya. Lacoste. Buhaya din po siya. Hindi siya contractor. Pero kapatid, nasa BIR po si Levi. No? Grabe din po diyan. No? At marami akong narinig dyan. Pupunta sa isang tindahang malaki, kailangan mong bayaran to. Yan, babayaran mo. Magkano lahat? Ba't naman po umabot ng 8 milyon yung tax namin? Grabe naman po. Sige, magkasundo na lang tayo. 2 milyon na lang. Yung 1 milyon sa akin. Mali daw ba?
Okay, kita tayo sa McDo, doon sa Diversion Road. Ayun, nagsumbong na sa NBI na entrapment na, mga kapatid. Ganun na nangyayari. Mga kapatid, may kapatid tayong nakausap po dito sa Balanga. Kawawa sila. Talagang dinigipit daw ng NBI. Ng BIR. 20% pala ng kanilang kita ay napupunta lang sa BIR, bukod pa doon sa mga under the table. Si Levy, matandang ano na pala to? Matandang practice na nila. No? Na yung tax sa mga tao, ninanakaw po nila. Pero alam nyo, sa tuwa ni Levi kay Jesus, sapagkat tinawag siya, gagawin siyang alagad. Ano daw ang ginawa ni Levi? Ano ang ginawa ni Levi? Then Levi hosted na siya a great banquet. Ang malaking piging for Jesus at His house. Sa kanyang buong bakuran, nagpatay ng baka, kambing, tupa, lunch banquet. Malaking catering po ito, pinagsama-sama yung lahat, hindi na nag-away-away dito yung mga nagne-negosyanteng catering, lahat sila. Nagtulong-tulong na. Ito matindi dyan, mga kapatid. Sino ba mga bisita? Sino ba mga bisita? Sila ba yung mga kagalang-galang? Hindi. A large crowd of tax collectors was there. Grabe. Hindi lang si Levi na magnanakaw ang nandoon, nagsama pa siya ng tropa niya. Nagsama pa siya na ba? A large tax collector was there. No? Meaning itong dumayo pa itong mga tax collector galing sa ibang lugar. Umarkila pa sila ng 3 Genesis siguro para makarating sila at makikain doon. Sino yung bisitang pandangal? Si Jesus lang naman. Nasaan na yung ang makasalanan at marumi? Ang banal at malinis ay hindi dapat magsama. Kaya ako naniniwala dito, baka may pariseyong nadaan dito at naingayan siyang napatanaw sa pader. Sinilip, ano ba namang klaseng Jesus to? Kasama niya sa upuan mga mandarambo. Kita niya who is Jesus? Ano siya kabait? Ano sabi ni Jesus? Yung nakikita ko lang sa Ama ang pinapakita ko. Yung sinasabi lang ng Ama ang sinasabi ko. Meaning, ganun ang Diyos. Ang original na karakter ng Diyos, mapagtanggap ng makasalanan. Ng marumi. Walang marumi-marumi sa Kanya. Why? Hindi naman siya mahahawahan eh. Nakakasiguro siya ang hahawa. Amen ba? Amen. Itong mga naniniwalang di pwedeng pagsamahin yung marumi at malinis. Para bang takot na takot silang mahawa ang malinis. Fuhan niyo po yan? Hindi pwedeng pagsamahin ang banal at makasalanan. Para bang takot na takot sila na yung banal magiging makasalanan. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Ito pa yung isa, mas matindi. Napadaan si Jesus sa isang nayon. At merong isang ketongin. Take note mga kapatid, pag may nakatingin sa'yo rito, may CCTV, nakita ka, inawakan mo may ketong, yari ka. Kahit wala kang ketong, yari ka, Bartolina ka. Idideklara kang marumi, humawa ka sa may ketong. Ang ganda, ito po yung nakaka-touch. Kasi hopeless na yung tao. Ang masakit daw po sa ketong hindi lang yung sakit sa balat, hindi yung sakit na hanggang sa laman at buto, kundi yung sakit na kinuha ka sa pamilya mo para dalhin ka sa malayo. At hindi mo na sila makikita, hindi mo na sila malalapitan, hindi mo na sila maririnig sapagkat ibinukod ka na nila. Bibigyan ka pa ng damit ng gobyerno noon. Anong damit yon? Pangketo. May code po noon talaga. May code. Pag bulag, may code. Pag bulag ang tao noon, di ko alam anong kulay. Kasi baka tumawid ang bulag, at least alam ng driver. Baka mabangga ng asno. Binangga mo, kita mo ng
Bulag yan. No? Totoo po itong sinasabi ko, mga kapatid. May coat. No? May color coating noon. So, kung meron kang damit na pangketong, halimbawa natin orange naman ang pangketong, siguro nahihiya kang isuot yun, di ba? Yun yung tingin sa'yo. Sari-sari nararamdaman ng mga may ketong. Hindi lang sakit sa balat, pati yung tingin sa'yo, pati yung outcast ka. Hindi ka. At ang mga may ketong, hoy, malayo pa lang ang batas ay nagsabing sumigaw ka ng madumi. Kahit saan sila maglakad, ang sigaw nila, unclean, unclean, unclean. Madumi. Sumisigaw sila. Kung 2 sila, 3 sila, 10 sila, sabay-sabay silang sumisigaw. Dumadaan sila sa palengke. Madumi. 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 Para noon yung mga tao aware sila, na lumayo sila, uy, may maduming dumadaan. Ano ba? Yung kolektor ng basura. May maduming dumadaan. Ganun sila. Meron mo nabubuhay kapag ano ba? Parang pag ganun, gusto mo na mamatay eh. Di ba? Gusto mo na matutas. Grabe, mga kapatid. No? Pero itong sobra akong natouch dito. Why? Sabi niya nung makita niya si Jesus, Panginoon, hopeless na tulad ng pag-asa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Kung nais po ninyo, meron siyang faith, meron siyang pananampalataya. Kung nais po ninyo, dito natin makikita kung ano ang nais ni Jesus palagi. Ha? Ano ang nais ni Jesus palagi? Kung nais po ninyo, nagbabakasakali pa siya. At ang sabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus, gumaling ka in distance. Madalas magpagaling si Jesus, may distansya. Pero grabing pagmamahal ni Jesus dito. Hinawakan siya ni Jesus. Walang paki kung sinong makakita. At sinabi, oo, nais ko maging malinis ka. Gumaling at luminis ang alagad, ang ketongin. Immediately, hindi dahan-dahan, luminis ka agad yung may ketong. Kapatid, sa panahon ni Jesus, yung malinis, nahahawahan niya yung marumi. Panahon ni Moses, yung marumi, nahahawahan niya yung malinis. That is the covenant of grace na meron tayo ngayon. Yan ang tipan ng biyaya na meron tayo ngayon. Bali, pinaligtad ni Jesus. Sino po pinagpapala? Sino po may natututuhan? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, mga kapatid, meron pa ba? Ayan naman, hugasan ng pa. No? Hugasan ng pa to. Bago si Jesus ay takpin, hulihin, ay naglagay siya ng tuwalya sa kanyang baywang. Ganun pala sila noon. Tuwalya sa baywang na may lawin dito. Kasi yun ang pampunas niya. Sa isa-isa. Isa-isa niyang huhugasan sa paa yung mga alagad. Langgana at tubig, naka-ready na rin. Kaso may tumutol. Sino nakaalam sino yung tumutol? Mapapel talaga ito. Maepal to eh. Kahit kailan, kaya tuloy lumulubog eh. Kaya tuloy nagkakaida eh. Ano ha? Yan si Pedro. No? Nung huhugasan ni Jesus, lahat ng panahalagan ay si Pedro, kumotra na naman, Panginoon, hindi po ako makakapayag. Para bang, ganun si Pedro, para bang mababa, napakababa, pero mapagmataas din naman. Ano? Hindi ako papayag, Panginoon, na kayo ang maglinis ng aking paa. Tumutol siya. Mga kapatid. Pero, mga kapatid, sa John 13:10, sumagot si Jesus, sabi niya, ang nakapaligo na, kasi bago yan, teka muna ha, kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. Sabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang bahagi sa akin. Sagot ni Pedro, ano sagot ni Pedro? Panginoon, paliguan niyo na ako.
Huwag lang pa ako. Paliguan niyo na ako. Para talagang bahagi ako. Ano ha? Pero ang ganda ng sagot ni Jesus. Ano sabi niya? Kapatid, ano sabi ni Jesus? John 13:10, sumagot si Jesus, ang nakapaligo na, malinis na sila eh. Ang nakapaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa. Sapagat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na. Ayan ang matindi, diniklara. At kayo'y malinis niya, ano sabi? Subalit, hindi lahat. Bigla na lang. Ano ha? Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. So meron doong hindi malinis. Amen? Meron hindi malinis. Pero alaga. Apostol. Apostol na hindi malinis. Why? Meron siyang hindi magandang nasa isip, kaya hindi siya malinis. Corrupted yung kanyang mind. No? So si Judas hindi malinis. Wala na tayo ibang tinutukoy pa. Di ba? Siya yung tinutukoy dyan. Si Judas hindi malinis. Pero nakasama ni Jesus 3.5 years. Kasama si Judas na hindi malinis. Kuha niya? Hallelujah. Ano ha? Nakabilang sa 12 si Judas. What a pride. Kapatid, baka kasama ka sa 12? Wow! Yan. Ito matindi. Kasamang gumawa ng himala nang isubo sila ng dala-dalawa. Alam niyo ba, sinubo sila. Dala-dalawa. At nagpalayas sila ng mga demonyo, nagpagaling ng lumpo, nagpadilat ng mata ng bingi. Nakikinig ba kayo? Grabe! At umuwi sila, nagbalita kay Jesus, Panginoon! Ha? Maging ang mga demonyo sumusuko sa inyong pangalan. Sabi ni Jesus, huwag yan ang ikagalak niyo. Ang mas nakakagalak, meron akong alam na mas nakakagalak, na yung pangalan nyo, nakasulat na ngayon sa langit. Hindi na lang tinutuloy ni Jesus, lipat sa isa. Kasi may timing yun eh. May timing. Katunayan, meron pang karugtong yun eh. Nung naghahapon na sila, isa sa inyo ang ipagkakanulo ako. Pagkakanulo ako. Pagkakanulo ako. Panginoon, ako po ba? Panginoon, ako po ba? Panginoon, ako po ba? At doon pumiraso ng tinapay si Jesus. Noon pa pala, sinasawsaw na yung tinapay. Kayo ba mahilig pa rin hanggang ngayon magsawsaw? Kasi nagagalit yung mga Amerikano sa atin eh. Nagagalit sila. Bakit ito yung mga Pilipino? Pipiraso ng tinapay, pati siya. Masasawsaw sa kape. Hinuhugasan. Pamalinis naman daw yung tinapay. Akala nila, hinuhugasan natin yung tinapay sa kape. No? Isa pang ayaw ng mga Amerikano, yung nagtimpla ka ng kape, tapos kukutsara yun. Pinukutsara yung kape. Sa kanila kasi talaga diretso sa tasa. Ala. Pero merong mas matindi doon, yung nagpakulo ng mainit na kape, tapos pinalamig, nung malamig na, tsaka init. Okay! So kasama, iyan si Judas! Iyan si Judas! No? Iyan si Judas, pero naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So, matapos tayo. Ang kaisipang hindi pwedeng magsama ang banal at makasalanan ay invento lang ng relihiyon. Kapatid, lalo lang masasaktan yung mga kaanak nyo, mahal nyo sa buhay. Sa buong 3.5 years ni Jesus, wala siyang ginawa kundi ilapit ang sarili niya sa mga makasalanan. Nakisalo, nakisaya, nagpagaling, nagpakain, at hinanap ang mga marurumi at makasalanan. Wala siyang ginawa kundi gano'n. Tayo noon,
mga bagong born again, ewan ko, buti na lang, ngayon talaga nagle-level up tayo. Noon, alam nyo, hindi ako pumupunta sa November 1. Hindi ako makikipamatong niya. Gawain yan ng mga pagkain. Patay na yan. Bakit mo nalagyan ng kandila? Bakit mo, ang kandila ay panalangin? Bakit mo pa panalangin? Ang dami noon na sinasabi natin, mahahawa-hawa tayo. Tuloy, nasaktan sila. Ako, aminin ko, marami akong barkadang nasaktan nung una. Nasaktan ko sila. Kasi ganun ka. Ganun ka, iniisip mo, iba sila. Parang lumilitaw tuloy na napakalinis mo. Hindi tuloy nakatiis yung isang salita, yung isang barkada, kumpare ko. Meron tayong kasama, parang ang dumi-dumi natin eh. Oo, naawa ako. Na ano ka sa sarili ko. Hindi pala dapat. Mahalin natin lahat, tanggapin natin lahat. Pakitaan natin sila. Anong saysay ng asin at higit sa lahat, pakita natin kung ano ang Diyos. Ang Diyos ay walang kinapupuotan. Lahat ay tinatanggap. Meron nga taga Laguna dito, pastor. Bago-bago siyang pastor, laging humihingi sa akin ng counseling. Pastor, ano po ang gagawin ko sa mga bakla? May mga bakla kang miyembro. Ay po, daluhin mo. Tanggapin mo. Pag ayaw mo dito, sa amin, kahit malayo, tanggap namin ang mga bakla at mga tomboy. No? Tanggap namin sila. Walang. Meron kasing di ba? Ayaw na nilang pumasok dahil alam nila yung mga born again masyadong judgmental sa mga katulad nila. No! Pakisabi niyo mga kapatid, pasok sila sa amin. Welcome sila. Sabagat hindi ako magbabago sa kanila, ang Diyos ang magbabago. Pastor, paano yun? Naglilipin na. Sige, naglilipin na. Naglilipin na, papapasukin pa natin. Ako pong madalas magkasal buntes. Ayaw ikasal ng iba. Ako kahit ganyan yan, kahit mga anak na mamaya, ikakasal ko pa rin. May kinakasal nga ako, nagtataka ako, araw na ng kasal, manong sabihin sa counseling, may mga anak na pala, bigla na lang nagtatakbuhan yung mga anak. Ang problema sa akin yun, pag counseling, sinasabi ko, sabihin nyo lahat, naranasan ko na lahat yan. Meron nga yung tatay, iba na yung asawa, nagkita doon. Hindi nag-uusap. Okay lang yung sabihin nyo lahat sa counseling. Sabihin nyo kung buntis kayo o hindi. At sigit sa lahat, sabihin nyo kung talagang lalaki kayo o babae kayo. Dahil kung pareho kayong lalaki, pag uuntugin ko kayo. Yun yung bawal talaga. Hayaan mo kahit naglilipin na, paupuin mo dyan. Diyos ang bahala magbago ng kanilang mga puso. Amen? Meron na ngayong kasal sa parehong lalaki at babae. Pero hindi, meron kasing church na nagkakasal, pero hindi nila pinapasa sa munisipyo yung papel. Hindi legal. Parang kasal simbahan. Meron na. Pero sa atin, hindi natin magagawa yun. Hindi natin magagawa yun. Mga kapatid. Kahit na merong nakahaing para isulong yung batas na yan, same-sex marriage, hindi pa rin, mga kapatid. Yun nga ang delikado, mga kapatid. Pag napasa yun, alam niyo mangyayari sa amin. At may lumapit sa akin, LGBT, parehong babae, parehong lalaki. At ayaw mong ikasal. Mga kapatid. May kaso po doon. Kaya ayaw din namin sana huwag mapasa yun. Huwag mapasa yun. No? Amen ho ba? Amen. Kayo ba'y may natutuhan? O pinagbubulan nyo lang? Tayo po tayong lahat at tayo magpasalamat sa Diyos. Pinapasalamatan ka namin, dakilang Diyos, sa mensahe ng pagpapala, sa mensaheng makapangyarihan, mensaheng mapagpalaya, mapagpayapa. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po, Panginoon. At sa aming buhay, alam po namin, hindi lang ito magiging teorya na kayo ay mabuti. Kundi habang kami mabubuhay, mararanasan namin, Panginoon, ang iyong masaganang kabutihan. Panginoon. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.